Hi, listeners! We are back with the second part of our latest episode here at the Group Chat Podcast with ABC. I am A, the mysterious brother of all. How come they've been called a nice person if they have bad intentions? Sabi niya. Oo nga, no, parang, paano mo ba malalaman na meron siyang bad intention? Paano ka magiging careful? Paano mo masasabi na, mag-ingat ako sa taong to? Parang ganon. Actually, if it's, feel mo naman yun eh, if his or her action is, it's being good to be true. Parang ano naman na yun, di ba? Parang doubtful na eh. For, parang masyadong mabait. Like, there is something behind his kindness, di ba? So you always have to question yourself, is this really a good person or is this just using his goodness or his kindness just to get something from me, di ba? Parang, ako kasi ang personality ko, ganun ako eh. I don't really trust people 100%. Diba? Um, kasi, if I will trust people 100%, ako lang yung matatalo sa huli. Yeah. Kasi, ang dami kong ipupunta. Emotional attachment, the relationship that we will have, the time, diba? So, lagi akong merong boundaries when it comes to attaching myself to another person. Yung galing lang, no? Kasi alam mo na agad. I mean, wise Hindi ka naman na sa agad. alam ko na agad. But I mean, I'm always preparing myself for those kinds of instances, di ba? Though, ano naman, I don't invalidate your experiences kasi nga, just like what we said earlier, women tend to be emotional attached with another person. Yun na Kasi nga. they were born to be emotional, di ba? So, yun. Siguro ano din yun, parang may point din yung hindi ka kasi ganong klaseng tao. Kaya you don't expect people din na maging ganon sa'yo. Kasi hindi ka ganon sa kanila eh. So parang you don't expect na magiging ganon sila sa'yo. Siguro ano din yun. Factor din yun. Factor niya. At saka kasi hindi, iba tayong mga girls pag newly kakilala na mayroon ng parang mag-vibe, something ganyan. Basta iba yung way ng guys, girls, guys to girls, tas tayong mga girls to girls lang. Meron yung iba yung parang first meet, tapos pakiramdaman, vibe na. Sa kanya kasi, at saka knowing A, paano siya hindi naman yan agad-agad nakikipag-usap pag di siya kakausapin, di ba? Yeah. So parang siguro, kaya alam na kung yung makakausap niya man, hindi agad-agad yun na parang friends na baka may tanong lang. Minsan takot pa sigurong lumapit sa kanya kasi kakatakot naman Ako siya. naman. At saka ano talaga, ako kasi talaga, I really distinguish acquaintances and friends. Kaya, yun nga, sabi ko, very few lang yung tao sasabihin ko talagang friend ko. And that is always, I always tell that to my exes na kasi sila, ang style nila, this is my friend. Sabi ko, paano kayo naging friends? Eh, magkakilala lang naman kayo. Maldita ko. Kayo friends. Pero ganun kasi talaga eh. You really cannot consider someone as friend. If kung hindi mo naman nisi-share lahat nung ano mo, or kaya you really don't know 100%, di ba? Eh, yung sa story naman kasi ni C, sabi nga niya, very open siya. Open book na kasi ang buhay talaga niya. So yun. Pero now, she considered them as friends, but probably for them, she is a threat. Grabe. No naman. I think we really knew that we're good friends kasi yung pag nagkakamustahan kami, the way we open up din, nag-open din sila sa akin. Pero nagulat lang talaga ako that day, that moment, parang there's something pala. So yun. No, actually, na-realize ko lang, I think, kaya ganun sila kasi nga, meron yung pinaka-OG and that OG has a girl. Yeah, isa pa yan, sa factor. Siyempre gusto nilang
maging maging maganda yung Those, ng girl sa kanila, ganun. Which is Thing, they made it or they did it in the wrong way, di ba? Kasi kung ako yung babae na yung girl nung OG na yon, I won't trust them kasi nga they are telling something bad about someone na hindi ko na makakilala or kakakilala ko lang, di ba? Actually, yung OG pa na yun, medyo kasabayan nung mga boyfriend nila, parang medyo old na din. Tapos hindi sila yung nagulat kasi ako yung OG, talagang linapitan niya ako pa kung nasan ako. Galing ako sa labas nun. Parang hinanap niya pa talaga ako para lang lapitan yung girl na kasama niya. Thinking nakaupo na sila doon sa area na yon kung saan niya pinaupo yung girl. Hinanap niya pa talaga ako para lang i-entertain si girl na. Though yung OG nila na yon, nakasama na namin isang beses sa Manila. Kilala niya naman ako. Parang, ano ako makipagkwentuhan. Alam mo yon, si Jay, wag ka masyadong madaldal, baka mapikon sila, ganyan. Hindi, parang na-vibe nila ako. So, kilala niyo kasi ako, marunong ako makisama sa kahit anong tao. Like ngayon, so meron akong natutunan ngayon kasi parang magsa-start kami ng work sa Monday. So marami kaming magiging parang new workers. So ngayon, alam ko na may boundaries na. Pati kami kanina ni JM nung nag-ayos kami ng requirements. Nakita mo yung kasi nung orientation nag-start na eh. May maingay, may pabibo. Pag humble lang tayo. Oo, humble lang tayo doon. Gangsterin lang natin sila. Hingian natin ng baon. Ganun siya. Pero sabi ko, babe lang tayo doon. Parang, pag kung may pabibo-bibo doon, parang, ayan na natin. Basta, yung goal nga namin is to work there. So, mayroon kaming madaming makikilalang friends. I mean, tao. Now, I know how to set my boundaries na parang, we're just workmates. We can talk funny things, but maybe related sa work, ganyan. Yun, yung ganun-ganun na lang. Now I know na. Ako Now I naman, know. sa point of view ni A, I learned it the hard way na parang to set my boundaries. Though kahit Pokemon. Sorry. though kahit naman kahit naman noon pa, ako naman namimili din talaga ako ng friends. Na parang vibe ko ba to? Parang hindi ko siya vibe, gano'n. Parang nagkataon lang talaga na naka-encounter ako ng sobrang nice na tao na parang, na-manipulate ako nito. Na parang, I was looking for someone who I can Friend. who I can rely who I can rely on, who I can be makasundo. And it happened na siya yun. So, yun din. Tapos siya pala yung in relation with all our experiences, parang ganun, naniniwala din kasi ako na this kind of people, naniniwala ako sa evil eye. Naniniwala ako sa evil eye na yung kaya minsan hindi nangyayari yung mga gusto mong mangyari because you overshare something dun and you overshare it to the wrong people. Parang ganun. Tapos, for example, na-share mo sa taong ito na ito yung goal ko, ito yung mangyayari sa akin. May inggit sa'yo yung tao. So, parang syempre pag naiinggit sa'yo yung tao, parang kinokontra nila Ipagdadasal ka niya. Isa pa yan, sana i-share ko. Kinokontra nila. Overshare ko yan. Kinokontra nila yung gusto mong mangyari sa'yo. So, ang universe, nakikinig yan. Siguro, malakas silang mga manalangin or meron silang mga dasal. Hindi, pero naniniwala talaga ako na parang meron silang binubulong sa universe, kaya minsan din nangyari. Kaya, it's really helpful na kapag meron kang gustong mangyari, kung may ginugol ka, kung may ina-expect kang something, keep it to yourself or to the people na you truly trust. Yung ganon. Na parang, or if mas comfortable ka na sa sarili mo. Kaya ako, pag nagsha-share din ako, hinihintay ko na talagang pulido. Kung hindi pulido na, hindi na, wala na yung tawag dito. Hindi na siya pwedeng mapurnada pa. Parang ganun. Kasi minsan kapag namasayaw masyado, parang, ganito yung mangyayari sa akin, ganun. Minsan, hindi mo alam kung kanino mo sinishare. Ganun. Minsan napupurna. Totoo yan kasi nangyari din naman sa akin na nag-share din ako sa mga ibang tao, ganyan. Tapos, hindi natuloy. Tapos parang nakaka-hurt. Tapos parang,
minsan hindi nangyayari. Nadjinx, ganon. Hmm. Oo nga, no? Parang, Kaya alam mo pag minsan it's really better to share um instant thoughts sa yun na nga. mga kakilala. Ang Diba? hirap Yung kasi parang, yung bunganga ko, ay, ang hirap kakilala. pigilan nito minsan. Yung Mm. bunganga ko, Lalo hindi na, siya lalo Para na sumasagot. sa we mga learn, plans. we learn the hard way eh. 'Di ba? Na parang masyado kasi tayong trusting din. Kasi nga, sabi ko Trustful. nga, hindi naman natin alam na porket mabait tayo sa tao, mabait din sila sa atin. Ganon. Oh Yun my kasi yun eh. God, ang dami nating realization sa topic na to. Ako talaga solid, solid. Sobrang medyo meron talagang pumasok sa isip ko. Sabi ko, oh, lalo ngayon may bago kaming work, may bagong tao kaming makakausap, makakakilala. Maybe now I know. Kasi dati pag may mga kawork ako, talagang open din, may mga nagiging sobrang friendship din ako. Dahil same vibe naman. Though meron talagang may na-trust pa ko hanggang ngayon. From 2014 na kawork ko nung Sitel days. Hanggang ngayon, ganun pa din kami. Talagang bihira din talaga yung taong meron naman kahit papano pa din yung talagang trusted pa din talaga. Mapagkakatiwalaan mo all the way. Yun nga Pero yung parang pangit. bihira. Yun din yung hindi maganda sa nangyari sa akin. Kasi nga parang nagkaroon ako ng trust issues. So kahit may mga taong legit or genuine talagang mabait, parang pinagdududahan Wala mo na. rin sa kanila. Questionable. Oo, kahit na mabait naman talaga yung tao, may good intention naman talaga sa'yo. But because of what happened, parang magdadalawang isip ka na rin talaga. Ganun. Yeah. Alam mo, ako thankful ako kasi most of my friends here in Thailand, hindi ko sila nakilala sa work. So it's like, hindi siya magiging balakid sa akin when it comes to my Mm-mm. work. And all of my friends here in Thailand, parang super supportive din naman sila. Kasi that's how I do. Kumbaga, I support them. They support me as well. Diba? So parang, yun kasi yung bihira mo lang mahanap. Kaya, pag may nahanap kang ganyan, try pang kakilalanin ng konti. Diba? Huwag kang magpapakampante ka. Di na, yaman na sila. Okay na siguro kung meron kayo. Yung fiancé ko, ka-work ko, okay na yun kami na mag-friends sa work. Parang okay na yun. Tapos yung mga taong kakilala mo ngayon, okay na din kung may naging gap sa inyo. Magkakilala pa rin kayo. Mag-uusap pa din kayo, pero hindi na yung friends Okay na yun talaga. kasi okay naman ang network. Oo. Ito pa, may gusto kong idagdag. Kasi parang syempre kapag tayo, as a human, Sure talagang ka ba? Human tayo. yes, talagang dito talagang tayo nature naman na natin na maging mabait tayo kapag nag-ask ng favor, 'di ba? So, Yes. sa topic na to, huwag niyo sanang misinterpret na porket ay mabait sa akin tong tao kasi may favor. Nangyayari talaga 'yun lalo na sa corporate world. 'Di ba? Kapag meron tayong Totoo. ina-ask. So para sa akin hindi siya included ha. Baka kasi Mm-mm. isipin niyo na baka included 'yun. Para sa akin hindi kasi nangyayari talaga. Even the kaplastikan, may Marami. I'm guilty Marami. kasi minsan nag-plastic ka na. Kaplastikin mo na lang para. Yun Pero naman, that yun really naman, works naman. yung pagiging plastic mo naman is sometimes it's respect mo na rin. Nilulugar. Nilulugar mo na rin. Nilulugar. Or for example, yung nagpapatawa yung medyo higher position. Tapos at hindi corny. Di ba tatawa ka, paplastikin mo. Yung mga ganon. Naman, valid naman yun. Or kapag nag-ask ka ng favor, valid naman yun. Or kapag kasi nga, sabi ko nga as a human, meron tayong mga needs. Parang minsan, kayo, parang, bakit ba tayo mag-friends? For sure, dahil kailangan natin ng isa't isa. For sure, meron tayong need sa isa't isa. But it doesn't mean na parang naggagamitan lang tayo, parang gano'n. 'Di ba? So hindi siya nagfo-fall dito for clarification lang kasi naisip ko na baka maisip ng mga chatters natin na yung mga taong mababait sa kanila kasi nagfi-favor. Hindi. Yung mga taong may bad intention, yung intention is to hurt you, to destroy you. Yun lang yung topic namin for tonight. Yes. Yeah, tsaka kasi, di ba nga, hindi ko pa masabi, yung kayo na mismo nagsabi, si A na nagsabi, baka mga inggit. Hindi ko kasi masabi yung term na yun dahil hindi ko ina-expect na ganun yung
mangyayari nga na parang yung mga taong ina-expect mong pinagkakatiwalaan mo, walang ganong kasakatawan dahil nga ano kayo close kayo, magkakilala kayo, wala kang kailangan kakainggitan. Sabi mo na sa physical or sa meron ako. Ako pa nga dapat maingit sa kanila dahil maganda yung mga work nila, stable, may mga, alam mo yun, Speaking of that, financial, ganon. Speaking of that, yun nga, parang nainggit lang naman tayo doon sa bagay na wala sa atin eh. Siguro ikaw nainggit ka sa ganung bagay. Sila, kung ano siguro yung wala sa kanila. Alam mo na. Yun yung nainggit nila sa'yo. To be honest, okay lang namang maging mainggit. But you have to use that inggit as inspiration. Motivation. Oo. Motivation. Kaya hindi ko masabi. Inggit ka na masisiraan mo pa. Yung nga, parang matanggap. nagiging competition mo na. Meron akong gusto ko lang i-share. Same person. Ano kasi, parang, syempre nga we're friends na, ganyan, diba? Parang kinonsider ko na siya as a friend. So, sometimes, kapag meron ako natitripan, parang, gusto ko tong shoes na to. So, parang, bili natin. Sige, bibili tayo sa sahod, ganyan. So, dumating yung sahod, ganyan. Tapos, parang hindi nabili, ganon. Pero parang we are expecting na, sabay-sabay pa rin natin bibilihin. Kasi yun ang pinag-usapan natin. And then parang makikita mo na, ay, binili niya. Parang, mo yung feeling na gano'n, na parang, do you understand? Bakit mo na binili? Parang gano'n. Tapos kunwari, for example, meron akong sinishare. Kasi mahilig ako sa Pinterest. So, marami akong nagugustuhan doon. Gusto ko to. Pero syempre, financially speaking, hindi mo naman siya mabibili agad, diba? Kailangan mong mag-ipon, parang ganon. So, kapag meron akong sinasabi sa kanya, na-realize ko lang to lately na, nung na-betray niya na ako. So, sasabihin ko na, gusto ko to, sasabihin mo sa kanya. Tapos, parang after a while, nabili mo na. Binili mo na. Parang ganon. Yung mga small things lang pala na parang, yung, siguro, I don't know if parang, ano ba yun? Gusto mo yan, Yung parang, sometimes, yung mga tao, yung ginagamit nila yung inggit, not for motivation, but for competing with you. Gets nyo ba? So, yun yung, na ko din sa kanya, na napansin ko din sa kanya after na nung incident na nangyari. Alam mo, hanggang ngayon, parang nasa isip ko, bakit? Bakit tayo magkakainggitan? Hanggang ngayon tuloy, parang dahil sinabi nyo na nga, baka inggit. Yun din sabi sa akin ng mga mas batang mga naging friend. Mga batang natural naman na kasi nga. Natural naman hindi ko kasi. Kasi ako nga, hindi ako yung ganong tao na parang dahil kasi hindi kayo ba? Ito. I mean, dahil ito naman to, other point of view naman to. So, don't get me wrong parang lang to, ibang point of view. Kasi meron yung mga ibang tao sa social media, parang, ay nako, pagka, yung mga taong wala namang kakaingitan mo sa kanila, yung mga kasi nakikita ko lang random sa social media. Ay nako, naiingit lang yung mga tao na yan. Ganun. Pero yung mga nagsasalita kasi na naiingit lang yung mga tao na yan, hindi nila na-realize na hindi nga sila nakakaingit din. Parang nakakairita rin lang talaga sila. So, tingnan nyo. So, sinend ko yung itsura ko nung Sabado. So, tignan nyo, kayo na mag-judge. So, parang yun, you have to, yung judgment sa'yo ng tao, it's either nainggit sila sa'yo or talagang nakakairita ka to them, for them. But, at the end of the day, it's not your problem. It's their problem. Whatever it is na nararamdaman nila, nainggit man sila sa'yo or naiirita lang talaga sila sa'yo, it's not your problem. Basta, alam mo naman... As long as wala ka namang ginagawa sa kanya. Yun ang nagtataka ko. And totoo ka lang sa sarili mo. Yun naman yung importante. So, don't bother kahit ano na yung feelings nila towards you. Yun lang kasi, it really hurts kapag kinonsider yun nasaktan talaga ako. Your friend. Masaktan lang ako kasi parang hindi ko na-expect na wala dapat kakainggitan sa akin. Walang kainggit-inggit. Pero siguro nga, hindi ko talaga kasi masabing may kakainggitan sa akin or kakainisan sa akin. Pero siguro sa isip nila, naiinis sila sa akin, naiirita sila sa akin. Pero
It's Wala not a akong good. ginagawa. Oh. Wala akong ginawang masama sa kanila. Ginawa ko yung best ko maging, as in, totoong-totoo at maging okay lahat. Pero, ganun pala sila sa akin. So, it really hurts talaga. Yun lang din Kasi, naman alam mo yun. yun, Kasi, ang kinonsider mo nakakainis. sila as a Yes. friend. Ayoko kasi sabing inggit dahil ako hindi ko magawang yung inggit na sa mga taong alam mo yung close ko na parang yung kakainggit na At saka nakakainis. ano naman kasi nga, iba-iba nga tayo ng personality and characteristics. So, if ever man na ikaw wala kang inggit sa katawan, yung friends mo, you have to expect that other people have that Parang ang character. meron akong inggit, yung sinabi nyo, inspiration, parang motivation, Motivation. nakakainggit. Parang sa inyo doon, nakakainggit naman tong dalawang to, ganto ganyan. Hindi yung inggit na, visit, parang, alam mo yon, Yun ang pangit. ganon, yung difference, oo. Ewan ko, pero wala eh. Ganon pala talaga. That's life. That's Sabi life. nung OG, That's life. sabi nung mas matanda sa akin na naka-experience na niyan. So, that's life. Okay. Para mag-proceed pa tayo, babasahin ko lang yung mga ibang nag-comments regarding yun. Mm-mm. So, sabi dito, deal with confidence. Ha ha ha, char. Sabi nga. Tapos, yun nga, yung binasa ko kanina, how come they've been called a nice person if they had bad intentions? Tapos, nasagot na natin. Kasi nga, yun nga yung ano nila eh, front nila yun eh, to be a nice person, di ba? Para magtagumpay sa kanilang intensyon. Tapos ito, ignorance is the best solution. Which is true din Pero naman. totoo din yun Gaya nga nung sabi ko Mm-mm. kanina, you don't have to prove yourself. Okay? Yes. Pag magmukha kang tanga-tanga sa harap nila, pero alam mo yun nangyayari. Mm. Ayun nga, masaklap, hindi ko alam yung nangyari based on my experience. Okay, eto pa. Well, sabi niya, well, if they have bad intentions, does that make them nice to begin with? Stay away would be good, sabi niya. Stay away would be good. Okay. Okay, ate. Thank you. I think yun lang naman yung mga nag-comment sa akin. So, parang, to sum it up, it's better to, prevention nga is better than cure, sabi. So, maging ano lang tayo, careful sa interesting people, yun nga, boundaries. Tingnan mo ilang taon na tayo bago natin yan na-realize. Kasi kasi siguro tayo yung nice people. Yun. Sorry but yeah. Yun din sa last comment sa'yo, yung, ang sabi doon, yung paano sila tatawaging good people kung in the may bad intention sila. Kasi nga, hindi naman natin alam na ganun dati. Yeah. So, syempre, hindi naman natin alam intention ng lahat ng mga tao sa atin. So, better. True. Yeah. Set your boundaries. And boundaries agad-agad, no? Tapos, pag nakita mo namang talagang all the way na trust, di, tsaka siguro pwede na tayo yung open. Kasi malay mo, sila pa pala yung true friends natin in the end, di ba? Pero talaga dapat sa first, may boundary na lang talaga muna. Yes. Ano mo muna yung mga chismis. Yung mga chismis na dahil Shan, tatapusin natin ito with a quote. Yeah, okay. So, mauna na ako. Ang quotation na aking napili ay ito. Our intention creates our reality. Diba? Ano? Ulitin mo nga. Yun lang yun. Wala nang explanation. Our intention creates our reality. Sabi niya gano'n. So, if your intention is good, your reality is good. Okay. Simple as that. You're a good person. Lahat ng ibabalik sa'yo ng universe, for sure, good din yan. Good karma, kumbaga. But if you have a bad intention, for sure, you'll get bad karma. Yun lang yung, para sa akin, as simple as possible na explanation. So, better be good. Better to have a good intention, di ba? Para yun ang karma mo. Good karma. And yun yung parang reflection mo din ng reality mo. Kung may good intention ka, for sure, you're a good person. We're not perfect. We're not always nice. But, you have a good heart.
But if your Mm-mm. intention is always bad, then that's the reflection of your personality then. You're really a bad person. Ew. Ano yung first word ng quote mo? Our intention creates our reality. Parehas kayo. Okay. Hindi. Para kasing may lang eh. Pero chinek ko, iba naman yung meaning. Ako na lang. Ako naman na. Kasi since ako yung second, sabi niya, you will never have to question the intentions of integrity of people who have the best interest at heart. Meaning, parang yung mga alam mo na yung good yung intentions talaga sa'yo, mararamdaman mo na. Hindi mo na kailangan i-question kasi sa una pa lang alam mo na na may good intention yung tao sa'yo. So, pagka alam mo nang masama yung may something lang na may parang mayroon lang sigurong pakurot na parang fake, parang pag ramdam mo ng fake, alam mo na, kailangan mo nang i-question yun nga, yung parang napag-usapan natin, yung mga isiset na yung mga boundaries. Pero mararamdaman, yung quote na binasa ko is parang ramdam na natin ka talaga pag alam mong sincere yung tao or hindi. Hindi lang siguro yan sa love, sa friendship, ganyan. So, yun lang naman. Eh? Yung quote ni B, yun ang pinakaunang-una dito sa Google. Tension na. Carry lang. Sa akin naman, naisip ko lang na based from your stories, hindi siya masyadong related, but um, our biggest enemies will always be the person we trust. Diba? So, for me, kailangan mo talaga, maging careful when it comes to giving your trust to other people. You need to check what is their intentions in entering your life, diba? And yun nga, gaya nga nung sabi ko kanina, you always have to trust yourself and always set boundaries when it comes to building a relationship with another person. Yun. I just want to add one more. Kasi parang na-realize lang natin na parang hindi porket mabait ay okay na yung intention. Good na yung intention. So, therefore, I conclude na minsan, hindi porket masama. Hindi naman masama. Yung not so nice, yung mga ganon, ay bad na yung intention. Can you... Parang, Mm-mm. yes, parang ako, di ba? Yung ako naman kasi talaga, pag unang kita mo kasi sa akin, intimidating. And then, parang masamain mo na ako. Di ba? Pero I don't have any bad intentions with other people. Di ba? Parang kumbaga, I don't tend to destroy other people para saan? Kasi hindi ko naman ikakaulan or I won't benefit from it, diba? So, yun. Kung masama man ako, di good for you. Also, based on my experience, I'm not always nice when I'm speaking to people. You experience that from me. There are times na I don't speak nicely to you, but I speak the truth and I speak factual things, but my intention is always good. Yeah. That's true. Maybe the way you say it is a very strong manner, but deep inside it has an inner Oh. But kasi in English ko, parang nakakaano siyang pag sinabi mo, Masakit. parang medyo masakit. Pero sa deep inside, meron siyang laman na ikakaano mo din na para sa'yo talaga. Well, totoo din naman talaga yun. Kasi nga, yun na yung na-build the nature natin na plastikan lang. Diba? Kaya nga,
Kaya nga laging sinasabi na pag may nakita ka taong may good intention sa'yo, you have to keep that person. Diba? And yun nga, yung sinasabi nyo kanina when it comes to Quote ko root kanina. first, para yung sinasabi nyo na yung tao masakit magsalita pero yung intention niya is good. Ano naman yan? Depende din naman yan sa interpretation mo and understanding. Depende din yun sa closeness nyo, ha? Hindi siya pwedeng magagano'n lang, hindi naman kayo close na close. Mga Kaya pinagsasabihan magbiyak ka, bakit? Oo Bakit? Bakit? Oo din naman. Hindi So, kaya yun lang close naman. tapos sinasabi niya. Ito pa, Oo, alam. may experience ako lately. Kasi diba, I have a new work. Tapos syempre, tahimik lang ako sa umpisa. Talaga. Bigyan niyo ako ng tequila. Ay, saglit lang. Alam niyo ba, dun sa orientation namin, syempre dumating yung OM. Ano daw, name, work, past work experience, and something fun about you. Edi sabi ko, name ko, I prefer to be called Jello, work in the BPO industry for 10 years, but work for as a virtual assistant for 2 years. Something fun about me, masama na yung pakiramdam ko. Sabi ko na lang, at first, I'm shy. Later, I'm noisy. Sabi ko na, tapos tawa silang lahat. Sabi ni JM, bobo mo talaga, pabulong siya. Sabi niya naman, siya naman sabi niya, something fun about me? Nothing, I'm a boring person. Sabi niya ganun. Wala, ano lang kami nga doon, humble lang kami talaga. Wala lang, share ko lang. So, yun na nga. Hambog kayo kaya. Yun na nga. So, sabi niya, so tahimik lang ako sa umpisa. So, hindi ako nagsasalita talaga unless kakausapin ako or ganyan. Tapos, uy, magpakilala ka na sa amin. Ginagano nila ako. Yung magpakilala na ilabas ko na yung totoong ako. Ganun. Oo, akali mo. Syempre, yun nga, di ba? Parang, yun na nga yung naging epekto sa akin na parang hindi ako nagiging comfortable agad. Ganun. Tapos, biglang yung isa matanda, sabi niya ganun. Mag-ingat. Ay, dyan kayo mag-ingat. Sabi niya gano'n, sa mga tahimik lang. Sabi niya gano'n. Tapos parang gusto ko na mag-ingay. Nung sinabi niya, parang, hindi po maingay po talaga ako. Parang gusto mo na, hindi po ako tahimik, maingay po talaga ako. Parang pero joke lang naman. Pero Gano'n katanda yun? Pero, grabe ka nag-judge siya. Yung may matanda, sabi niya. Hindi, totoo na kasi siya. Mga siguro, more than 50 na, gano'n. Tapos parang syempre, sa isip ko lang yun, comedy lang. Pero syempre ako, tahimik pa rin ako hanggang ngayon. Parang, yun nga, hindi ko na, yun nga, wala na akong para i-prove pa. Diba? Sa tanda natin. True. And if you don't have the intention to keep them in your life for longer time, why would you bother to exert a lot of effort? Ngayon talaga. Hindi na tayo. Tapos na tayo sa people pleaser era, trying to fit in era. Tapos na tayo. Kaya totoo yung talaga na lang, keep your circle small lang talaga, no? Yeah. Iba din kasi yung madami kang friends na, kilala ka dyan, pero hindi pala lahat. Kilala ka lang, yun pala, iba, hindi. So, yun. Kaya parang yun talaga okay na. Tapos masaya pa ako kasi sa work, kasama ko siya. At least, kahit hindi kami magkatabi, pero at least alam mo, meron kang pinagkakatiwala ang isang tao doon na alam mong, mayroon kang alam mo sa work mo. Oo. Meron pang nag-share doon, daw siya, something fun of rapper. So, tingin ako, gano'n lang kaming dalawa. At hindi mo sabi ko sa isa, gusto ko din siya i-share. Pero hindi pa namin sinishare sa mga ka-work namin na mag-fiancé kami. Kasi kunyari medyo may hindi kami nag-uusap doon. Sabi ko, surprise, motherfucker. Kasi meron doon yung parang, tara ate, tawag ng tawag. Pag kunyari pagkatapos ng break namin, tatawag ng pagkatapos ng orientation namin, break, halika na ate, tara, kain tayo, gano'n lang. Sige lang po, ganyan. Tapos tumatawa lang siya. Hindi nila alam magkasama pala kami doon. Wala, masaya, pero we'll see how will kasi parang meron doon na parang gusto nang makipag-close, pero parang I'll apply the lessons that I learned here. So, okay lang naman yung makipag-joke. Pero yung teacher B. Sa true. Hindi kasi Anyway.
Isa din yung purpose ko kung bakit gusto ko tong topic na to because yun nga, I learned the hard way na kung meron man Mm-mm. tayong share sa mga chatters natin para hindi na nila ma-experience. At saka yung pain mo from naging close mo na sila nag-open up tapos may betrayal. Ang sakit kaya. Yeah. Kaya, Ang now, sakit. Ang okay syakit. na to. And magkakaroon ka ng So, mga little bit of trauma sa mga tao. Magka-trust true. issues, ganyan. Yeah, yung gaya nga yun sa'yo, di ba? Parang Mm-mm. nagkaroon ka ng trust issue sa lahat ng tao. So, para hindi nyo na ma-experience, sana makatulong Yeah. kami. True. Chatters, now you know. Pero Yes. kayo, depende pa din yan sa inyo kung talagang hindi nyo pa kayang mabigyan ng boundary. Siguro pag medyo nag-mature kayo, doon nyo na lang din may apply na, Pag tama naabot nyo na pala yung yun. pag naabot nyo na yung 30s. edad nyo. Totoo. Kasi So, lately lang din naman natin na-realize yung ganong bagay, di ba? So good luck. So, Good yeah. luck, chatters. Kung may experience kayo, chatters, you are free to leave comment then. Yeah. Yes. We are always expecting your comments Yeah. and your stories. Huwag nyo na kami i-PM. Comment nyo na lang. Para makikita ng lahat. Yes. Let's build a good community. Yes. Gusto ko yun. Ay, Thank sorry. you. Nice Bye. matter. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.